Malakas ang ulan ng gabing yun. Nagsasabayan ang kulog at kidlat. Katatapos palang maligo at magpatuyo ng buhok ni Lola. Nakita niya si Dodong na nakatayo sa pinto ng silid. Itinutulak ito ng dalawang kapatid na babae, subalit atubili itong lumapit sa kanya. Tinanong ito ni Lola, "Ano yon? Nakipag-away ka na naman sa kapitbahay, no?" Mabilis namang tumanggi si Dodong. Anong gusto mong sabihin?" Ang muling tanong ni Lola. Halos mamilipit naman ang kapatid sa hiya. Ang sabi daw ng nanay ni Amboy, yung kaibigan nito, na pag umulan ng malakas ngayong gabi, kinabukasan ay maraming lalabas na sa lagubang at pupunta sila bukas ng gabi para manghuli sa tabing ilog. Tag-ulan na nga pala, naisip ni Lola. Ito ang unang buhos ng ulan ngayong taon. Tama ang nanay ni Amboy. Bukas, ang mga taga-baryo ay tiyak na pupunta ng ilog para manghuli ng salagubang. Ano ngayon? Ang kunwaring tanong ni Lola sa kapatid. Patakbong lumapit ang binatilyo sa kanya para magpaalam na sasama kina Amboy. Pero hindi pumayag si Lola. Ang sabi niya, delikado ang pagpunta ng ilog lalo na sa gabi. Tumayo si Dodong napakamot-kamot sa batok. Lulugo-lugo na lumabas ng silid. Kinabukasan, muli ay magkasama si Lola at ang kaibigan niyang si During sa pagrerepak ng sibuyas. Niyaya siya nitong umuwi ng maaga at sumama manghuli ng salagubang. Naalala ni Lola ang kapatid na si Dodong. Baka nga gusto din ng mga bata na kumain ng salagubang kaya nagpasya siya na sumama. Pagdating ng bahay, inihanda ni Lola ang maliit na galon ng tubig. Pagkatapos noon ay inabot niya ang itak na may kaluban at itinali ito sa kanyang baywang. Maya-maya pa ay tumawag na si During. Binitbit niya palabas ang galon. Bago umalis ay hinabilinan ang sumunod sa kanya na si Oyang. Nag-aagaw dilim at liwanag nang dumating ang mga tao sa tabing ilog. Nagsisimula na ring maglabasan ang mga salagubang sa buhanginan. Lumilipad ang mga ito at dumadapo sa mga talahib. Tuwang-tuwa ang mga taga-baryo nang makita ang mga ito at isa-isang pinitas na parang bunga at isinilid sa kani-kanilang galon. Nagsimula na rin manghuli si Lola at habang dumidilim ay lalong tumarami ang mga lumalabas. Lakad at takbo siya sa paghuli sa mga ito. Inalog niya ang galon. Maingay pa ito dahil wala pa ganong laman. Ay, dapat mapuno ko ito. Ang bulong niya sa sarili. Patuloy siyang namulot, namitas at dumakma ng dumakma. Hindi niya napansin na napalayo na siya sa karamihan. Pag-angat ng ulo ay napansin niyang may tao na malapit sa kanya. Babae. Nakatayo at parang nakatanaw sa malayo. Patuloy lang siyang nanghuli, namulot. Maya-maya, tinanong niya ito. "Marami ba dyan?" Ang pasigaw na tanong ni Lola. Pero tila hindi siya nito narinig. Hindi ito sumagot. Ay, ano ba ito? Baka hindi ako narinig. Sabi ni Lola. Nagpatuloy siyang mamulot ng mamulot patungo sa direksyon ng babae. "Hoy! Ang sabi ko, kung marami ba dyan?" Palapit ng palapit sa kausap na hindi naman sumasagot.
Naramdaman ni Lola na malapit na siya sa kausap at bahagya siyang nainis sa hindi pagsagot nito. "Hoy!" Ang sigaw niya dito sabay taas ng ulo at tingin dito. Hinagod ni Lola ng tingin ang kaharap. Maganda ang mukha ng babae, pero madumi at sira-sira ang bestida nito. Parang hindi siya napapansin ng babae at malayo ang tanaw. Hindi din ito nanghuhuli ng salagubang. At isa pa sa kakaiba dito ay nakalutang ito sa hangin. Gulat na gulat si Lola sa nakita. Kaya pala hindi sumasagot ang kausap dahil hindi naman tao ang kausap niya. Agad siyang tumalikod at noon niya napansin ang grupo ng liwanag na malayo na sa kanya, ang mga taga-baryo. Mabilis siyang lumakad papalayo na humawi sa mga talahib. Takbo siya patungo sa mga nakararami. Maya-maya narinig niya ang sigaw ni During. Agad niya itong nilapitan. Tinanong nito kung saan ba siya nanggaling. Hindi agad nakapagsalita si Lola. Itinuro lang niya ang pinanggalingan. Tinanong nito kung marami ba doon, sabay alog sa galon niya. Narinig nito na wala pang laman ang galon ni Lola. Ang sabi nito, wala pa namang laman niyang galon mo. Sa wakas, nakapagsalita na si Lola. Wala nga Iba naman ang nandoon, ang sabi ni Lola. Napatitig si During sa kaibigan. Tinanong siya nito kung ano na naman ang nakita niya. Sabi nito sa kanya, kinikilabutan siya sa sinasabi ni Lola at nagyaya na itong umuwi. Hindi alam ni During, mas grabe ang kilabot na nararamdaman ni Lola ng mga oras na yun. Kinabukasan ay maaga ang mga tao kina Mang Bito. Siya yung mayamang biyahero sa baryo. Doon sa warehouse ni Mang Bito, yun ang tambakan ng maraming sibuyas na naani na nirerepak ng mga trabahador para pang biyahe sa Divisoria sa Maynila. Paramihan kasi ng marerepak ang labanan. Pag marami kang nagawa, mas marami kang bayad. Abala ang mga taga-repak nang maya-maya ay may grupo ng tao na dumating. Mga tanod daw galing kabilang baryo. Natanaw nila na nakikipag-usap ang parang pinakapinuno nila kay Mang Bito. Maya-maya ay lumapit ang mga ito sa kanila kasama ang may-ari ng warehouse. Ang sabi ng tanod, may hinahanap daw silang tao na 2 araw nang nawawala. Baka daw may nakakita sa mga nandoon. May iniabot itong maliit na papel sa trabahador na malapit sa kanya. At puro iling lang ang mga tumingin sa kapirasong papel. Maya-maya ay tinawag siya ni During na may hawak noon ng papel. Sumisigaw ito sa kanya. Baka daw nakita ni Lola ang taong iyon, kaya tinawag siya nito kinakawayan habang sumisigaw. Lumapit naman si Lola at inabot ang papel. Isa itong larawan ng isang babae. Tinitigan ito ni Lola. Napakunot ang noon niya. Hindi niya kilala ang babae sa larawan pero parang pamilyar ito. Tila ba nakita niya na ang babae? At biglang nanlaki ang mga mata. Ang mga mata ni Lola. At para bang takot na takot, bigla niyang inihagis ang larawan pabalik kay During. Napatingin sa kanila ang mga tanod. Sabay lapit.
Tinanong sila kung nakita ba nila ang babae sa larawan. Bumaling ng tingin si During sa kaibigan na nagtatanong. Ang itsurang nanlalaki ang mga mata. Hindi alam ni Lola ang gagawin. Hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin sa mga to at kung sasabihin man niya ay maniniwala ba ang mga ito sa kanya. Pero sigurado siya, iyon ang babaeng nakita niya kagabi sa tabing ilog. Sinabi niya ito sa tanod at nakiusap itong sumamas sila para samahan at ituro kung saang bahagi ng ilog. Pagdating doon, ay sinuyod ni Lola ang pangpang ng ilog. Ang bahaging iyon kung saan nagpunta ang mga taga-baryo kagabi. Nang matukoy niya ang lugar, itinuro niya ito at patakbo sila at ang mga tanod na pumunta doon. Natandaan niya ang hawi ng mga talahib. Pagdating niya sa dulo noon, ay tumambad sa kanila ang napakaraming salagubang. Kumpul-kumpul na nasa bahaging iyon ng buhanginan at talahib. Dito! Ang turo ni Lola. Dito ko siya nakitang nakatayo. Nakatanaw sa malayo. Maya-maya ay may sumigaw na lalaki na nakataas ang kamay, hawak ang isang pares ng sapatos na pangbabae. Pagkakita doon, ay mabilis na nag-utos ang pinuno ng tanod na hukayin ang bahaging iyon kung saan napakaraming salagubang na gumagapang. Medyo lumayo si Lola at ang kaibigang si During at nagsimula naman maghukay ang mga tanod. Maya-maya pa ay nagkagulo ang mga ito. Tila ba nakahukay ng kung ano. Hindi agad sila makalapit hanggang naiahon ng mga tanod ang nahukay. Isiningit ni Lola ang sarili sa mga tanod para makita kung ano yun, habang kasunod naman niya si During sa likod niya. Halos mapasigaw ang dalawa sa nakita. Ang babae sa larawan. Ang nakita ni Lola kagabi. Sira-sira ang maduming bestida nito. Punong-puno ng buhangin ang buong katawan. Isa na itong bangkay. Nakadilat ang mga mata nito pero puno ng buhangin. Nakapangingilabot. Dahil sa bibig nito, lumalabas ang napakaraming salagubang. Dalawang linggo na ang nakalilipas ay balisa pa rin si Lola dahil sa parang bangungot na nangyari. Sinabihan din sila ng mga nakatatanda, lalo na ang mga kababaihan, na mag-ingat. Ayon sa balita, dinukot at pinagsamantalahan ang babae sa kainilibing sa tabing ilog. Nang mga sumunod na araw, may pumunta sa bahay nila Lola at nagpakilalang ama ng babae. Nagpasalamat ito kay Lola. Sinabi daw ng punong tanod ang lahat sa kanya. Sa tuwing bubuhos ang ulan ng Mayo, hindi maiwaksi sa isip ni Lola ang nangyari. At simula noon, hindi na rin siya kumain ng salagubang. Tuwing makakakita kasi siya ng salagubang, ay talagang kinikilabutan siya. Naaalala niya yung mukha ng babae. Nakanganga ito habang parang nakatitig sa kanya. At sa bibig nito, lumalabas ang napakarami at nakapangingilabot na salagubang.
Sinasabi sa Biblia sa Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 7. Ang alabok ay babalik sa lupa kung saan ito ay nagmula, at ang hininga ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Isang paraan ni Satanas upang paniwalain ang tao sa kanyang napakalaking kasinungalingan ay ang paniwalain ang tao na ang mga yumaong mahal sa buhay ay nagbabalik. Totoo kaya ito? Sila ba ang ating mga mahal sa buhay? O baka isa lang sila sa mga anghel na itinapon dito sa lupa? Mag-ingat ka.